Boycott Israel. Ito ang panawagan ngayon ng Iran sa lahat ng mga Muslim na bansa. Daan-daan ng mga sibilyan sa Jabalia Refugee Camp na damay sa pangbobomba ng Israel Defense Forces. Militanteng grupo na Houthi mula naman sa Yemen nagdeklara na rin ng giyera kontra sa Israel. Halina't talakayin natin ang mga detalye sa video episode na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa opisyal ng Palestinian Ministry of Health, 8,700 Palestinians na ang napapatay sa kasagsagan ng bakbakan ng Hamas at Israel. 1,405 naman ang napatay ng Hamas simula noong October 7 attack, habang 240 na katao naman ang hawak pa rin ng militanteng grupo bilang mga hostages. Tuloy-tuloy at mas lalong umiigting ang isinasagawang ground operation ng Israel Defense Forces o IDF sa Gaza territory na tinaguriang second stage ng kanilang laban kontra sa Hamas. Bukod nga sa ground assault, tuloy-tuloy ang mga targeted airstrikes na isinasagawa ng Israel simula pa noong magdeklara sila ng giyera kontra sa Hamas. Pero kamakailan lamang, tila umani ng kritisismo ang Israel lalo na sa mga Arab or Muslim countries dahil sa pag-target nito sa Jabalia Refugee Camp ng hindi lang iisa kung hindi maraming beses. Noong Martes, October 31, 2023, aabot sa 50 Palestinians at isang Hamas commander ang naiulat na nasawi, habang 150 naman ang nasugatan matapos ang 6 na magkakasunod na airstrikes na isinagawa ng Israel sa residential area ng Jabalia Refugee Camp sa northern Gaza. Sa video ng Al Jazeera Television, isa sa mga media outlets na patuloy pa rin nagko-cover sa mga nangyayari sa Gaza, makikita ang pagkasira ng mga apartment buildings at ang mga sugatang sibilyan, kabilang na ang maraming mga bata na nadamay sa airstrike na ito. Paliwanag naman ng IDF, ang pambobomba sa refugee camp ay legitimate target sapagkat dito di umano nagtatago ang Hamas commander na si Ibrahim Biyari, isa sa mga pinuno sa pag-atake sa Israel noong October 7. Kaagad naman itong kinontra ng Hamas at sinabing walang senior commander na nagtatago sa nasabing refugee camp. Palusot lamang daw ito ng Israel para sadyang patayin ang mga Palestinians. Samantala, panawagan naman ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei sa lahat ng mga Muslim countries na i-boycott o itigil na ang lahat ng mga oil and food exports patungo sa Israel hanggat hindi nito itinitigil ang pambobomba sa Gaza Strip. Malinaw ang naging posisyon ng Iran sa kaguluhan na ito at paulit-ulit din silang nagbibigay ng warning sa Israel tungkol nga sa posibilidad na paglawak di umano ng kaguluhan sa Middle East kung hindi daw nito ititigil ang di umano'y aggression ng Israel sa mga Palestinians. Simula pa noong 1979 Islamic Revolution ay suportado na ng Iran at ng mga kaalyado nito ang Palestinian cause kung saan gusto nilang pabagsakin ang mga Zionist entity at tapusin ang Israel occupation sa Palestinian territories. Sinabi rin ni Khamenei na kasabwat ang United States sa mga krimen na ginagawa ng Israel sa Palestine. Kabilang din ang mga bansa katulad ng France at United Kingdom sa binanggit ng Supreme Leader na di umano'y nang-aapi at nagpapahirap sa lahat ng Palestinians at ipinagsisigawan nga nito ang mga katagang Death to Israel at Death to America. Sinabi rin ni Khamenei na isang shameless act ng mga Western countries ang pagbibintang ng mga terorista ang Palestinian Hamas fighters. Samantala, matagal nang inaakusahan ng Israel ang Iran na siyang pasimuno sa mga kaguluhan sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga armas sa Hamas at iba pang proxy nito sa Middle East. Balikan natin ang naging maanghang na babala ng Iran sa Israel. Mainit naman ang naging banta ni Iranian Foreign Affairs Minister Hossein Amir-Abdollahian sa Israel sa pagbisita nito sa Beirut, Lebanon nitong Huwebes.
Ayon kay Amir Abdollahian, ang pagpapatuloy ng mga war crimes na ginagawa ng Israel sa Palestine at sa Gaza ay makakakuha ng response mula sa ibang miyembro ng Axis of Resistance. Dagdag pa niya na ang mga Zionist entity at ang mga sumusuporta rito ang magiging responsable sa mga kahihinatnan nito. Ang Axis ay termino na ginagamit ng Islamic Republic na tumutukoy sa mga proxy forces sa rehiyon na ito. Ang Tehran, kabisera ng Iran, ay maraming mga kaalyado at mga proxy sa rehiyon na ito, kabilang na nga ang Syria, Palestinian militant group katulad ng Islamic Jihad at ng Hamas, Lebanese militant group na Hezbollah at mga rebelding Houthi ng Yemen. Ang ideolohiya ng alyansa na ito ay anti-Zionism, anti-West at oposisyon sa Amerika. Tila nga ba unti-unti nang kumikilos ang tinatawag na Axis of Resistance na sinasabi ng Iran. Ilang linggo nang nakikipagpalitan ng mga rockets at artilleries ang Hezbollah sa Lebanon-Israel border. May mga Islamic Jihad din na na-intercept na plano sanang pumasok sa Israeli territory. Noong October 31, 2023 ay nagdeklara naman ng giyera ang Yemeni militant group na Houthi. Kilala rin ito bilang Ansarullah o Supporters of God. Sinabi ni Houthi military spokesperson Yahya Sarey na naglunsad ang kanilang puwersang militar ng large batches of ballistic and cruise missiles at mga drones na ang target ay ang mga Israeli na nasa occupied Palestinian territories. October 20 nang unang magpalipad ng mga drones at missiles ang Houthi mula sa Red Sea na napigilan naman ng US Navy destroyer. Sinabi rin ni Sarey na ang pag-ataking ito ay ginagawa nila bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestinians sa Gaza na nahaharap sa Israeli-American aggression. Ang statement na ito ng Houthi ay matapos ang report kung saan pinabagsak ng mga fighter jets ang mga incoming drones samantalang in-intercept naman ng Arrow Air Defense System ang mga ballistic missiles na nagmumula naman sa Red Sea. Ang Houthi ang nagki-claim sa mga pag-ataking ito bilang ganti di umano sa mga airstrikes na isinasagawa ng Israel sa Gaza Strip. Base sa report, ang lumalabas na main target talaga ng Houthi ay ang southern Israeli city ng Eilat. Ang opisyal nga na pagpasok ng Houthi sa labanan ng Hamas at Israel ay kasunod na rin ng babala mula sa Iran na ang digmaan sa Gaza ay maaaring mag-trigger ng paglawak ng sigalot at pagsali ng mga miyembro ng Axis. Kinumpirma rin ni Sarey ang salaysay na ito at nagsabi na ang nagpapalala lamang naman talaga sa conflict ay ang patuloy na ginagawang krimen at ang pagmasakir ng mga Zionist entity sa mga mamamayan ng Gaza Strip. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.